Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin po itong tungkol sa PhilHealth anomalies. Kasi pilit na pinapahid mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Speaker Martin Romualdez, parte ng kanilang black propaganda campaign para siraan yung ating Pangulo, siraan si Martin Romualdez. Pero ano nga ba talaga ang totoo dito po sa PhilHealth? Pero bago natin pag-usapan yon, ibigay ko muna yung latest na balita tungkol sa PhilHealth. Para matuwa naman yung ating mga kababayan, sabi diyan, PhilHealth Fund restored via draft 2026 budget. Yan yung balita ngayon ng Inquirer, December 8. Sabi diyan, the Vice Chair of the Appropriations Committee of the House of Representatives said the panel has already carried out the only legal and constitutional remedy to return 60 billion pesos to the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth as ordered by the Supreme Court by restoring the funds through the 2026 national budget. Sabi po ni Lanao del Sur, Representative Sia Alonto Adjong, if there is a process for getting, there is a process for returning, and that is through the national budget. The mechanism for returning the money is the same as the mechanism in getting it. Ang naging pahayag ni Adjong were in response to Cardinal Pablo Virgilio David's call that President Marcos in Congress should not simply backfill the 16 billion pesos ordered returned to PhilHealth, but should instead recover the money from those allegedly profited from the fund diversion. Isinisisi kasi yan mga kababayan sa ating Pangulo at ipinapahid yung anomaly. Wala diyang kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung BICAM, the same with the insertions. The usual suspect po yung BICAM sa Congress. Pag sinabi mong Congress, that is both the Senate and the House of Representatives. Ang Congress kasi composed of the lower house and the upper house. So the same suspect po, pero pilit pinapahid yung anomaly sa ating Pangulong Bongbong at saka kay Speaker Martin at saka through Finance Secretary Recto. Malinaw po yung desisyon ng Supreme Court. Ginugulo po ng mga DDS influencers. Malinaw ang sabi ng Supreme Court. Ito yung report ng Inquirer. December 6. Ano sabi ng Supreme Court? Recto has no criminal liability in PhilHealth fund transfer. Four justices of the Supreme Court have asserted that there's no criminal liability that can attach to the then Finance Secretary and now Executive Secretary Ralph Recto, who ordered the remittance of the Philippine Health Insurance Corporation's PhilHealth 60 billion worth of unused funds to the National Treasury. This came after the Supreme Court recently ruled unanimously in favor of returning the 60 billion excess funds to PhilHealth. Sabi ng Supreme Court in its press release noong Saturday that four justices who submitted the respective separate opinions noted that Recto solely acted in good faith in implementing the special provision 1D that permitted the return of fund balances or excess reserve funds from government-owned or controlled corporations to the National Treasury to fund and program appropriations under the 2024 General Appropriations Act or GAA. According to the simply doing his job, according to the Justice Raul Villanueva, to hold the former chief of the Department of Finance liable in any way is like punishing him for simply doing his job. Di ba basag kayo? Gusto ninyong ipahid sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung anomaly through former Finance Secretary Ralph Recto. Si Ralph Recto po is simply doing his job, sabi ng Supreme Court. Di ba, paya kayo? Di sana niya, Mr. Maravillas, nagsimula yung problema. The usual suspects. Si Cheese at saka si Saldi. Sila yung mga salarin po. Yung BICAM. Anong ebidensya, mga kababayan? Na-publish po yung mga actions nila. Dinefend pa nga nila At yung dalawa mga kababayan, tulad ng insertions, nagtuturuan. Yung insertion sa flood control.
Ano ang ebidensya? Ay, ipakita ko sa inyo. Ayan na. December 19, 2024. Si Escudero mismo yung nagsabi, PhilHealth zero subsidy is because of their own failure. Ayan na. The usual suspect, mga kababayan. Nagturuan yung dalawa dito. Report ito ng Billionaire News Channel. Oh. Sabi dyan, resigned ako Bicol Representative Saldico has accused Senator Chis Escudero of slashing billions of pesos from key social services items under the 2025 General Appropriations Bill or GAB, including major reductions in the annual budgets of the Department of Education, the Department of Health Insurance Corporation, and the Department of Agriculture. Ngayong kapwa Bicolano nagtuturuan. The usual suspect sa pagtuturuan mga kababayan sa insertion sa public works. Tayo rito pag nagkwento, hindi yung bastang kwento, may facts tayo. Ito, tagagawa nila ito. Tayo, nagkikwento man lang po. Kailangan man magkwento tayo ng kasinungalingan. Sila ang nagsabi niyan eh. Documented mga kababayan and published by the mainstream media. Ayan na. Kailan ito? November 4, 2024. Inquiry report. Senate considering no additional PhilHealth subsidy. Yan na. Si Cheese. Basa. Sabi niya. The Senate President Francis Escudero on Sunday said his chamber, which begins its plenary deliberations on the proposed national budget for 2025 this week, is not inclined to grant the additional subsidy requested by PhilHealth. That's possible, but I assure you, there will be no additional subsidy for any PhilHealth program given the huge amount of money that they have, sabi po ni Escudero sa interview ng DCWB. Tapos ipapahid ninyo kay President Bongbong Marcos at saka kay Speaker Martin. Nasaan man ang kwento na nagtuturo sa ating Pangulo? Kagagawan po ng BICAM at saka kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, hindi man parte ng BICAM. Ang parte ng BICAM po, si Chis Escudero. Kasi in-insert niya yung sarili niya sa BICAM. At saka yung chairman ng committee ng appropriation sa Congress, si Saldico. Di ba? Yan ang facts. Ngayon ito yung report ng Rappler. Rappler. Yan. Rappler. Kailan to? Budget 2025. December 16, 2024. Dwight De Leon ang reporter na nagsulat. Ano sabi diyan? BICAM members defend massive budget cuts for DepEd PhilHealth amid criticism. Yan di ba? Mga kababayan, na makikita ninyo, habang pilit po na naglilinis sila ng pangalan si Chis at saka si Saldico sa 2025 budget fiasco, malina po ang hindi nila po matatakasan na katotohanan. Sila yung namono, sila yung nagmaniobra. Sa BICAM po eh. Sa kanila po nanggaling yung mga putol na pondo, yung budget cut. Hindi po sa House mismo, kundi sa BICAM. Bicameral Conference Committee. Hindi po kay PBBM, hindi kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw sa mga kwento po. As published by the mainstream media, may nakita kayong Martin. May nakita kayo doon mga kababayan na President Bongbong Marcos yung nag-utos? Hindi po. You see? At ngayon mga kababayan na mismo na yung Supreme Court ruling ang nagpapatunay na tama yung GAB 2025 ng House na inilaan po sa PhilHealth budget, lumalabas ang hindi po maipagkakaila. Ano niya Mr. Maravillas? Ang BICAM yung nagbawas. Di ba? The usual suspect mga kababayan. At sino yung may hawak ng BICAM? Noon mga kababayan, si Chis, si Saldi. You see, kaya ngayon po, lumiliit yung espasyo sa palusot. At siyempre, natural lang sa kanila yung magtuturuan. Nagsisisihan sila.
Nagtuturuan sila mga kababayan. No? Pero iisang direksyon ang kanilang iniiwasan. Accountability, pananagutan. Kaya nagtuturuan. Ngayon, sino nga ba ang may final say? Sa budget process po, malinaw. Yung BICAM po ang may huling desisyon. Sa lahat po na may pagbabago sa lahat ng pagbabago sa NEP at sa kasagab. At noong 2025 BICAM, mga kababayan, si Chis Escudero ang namumuno sa Senate BICAM. Si Saldi ko naman po sa House kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriations. Hindi man po doon nag-isawsaw yung ating speaker. Hindi siya nangialam doon. So malinaw po sila yung nagpatakbo, sila yung nagmaniobra, sila yung nagpasok, sila yung nagtanggal ng pondo. Hindi po yung Palasyo Malacanang, hindi yung House, hindi si Speaker Martin Romualdez. Yan ang malinaw. So ang tunay na number sa PhilHealth mga kababayan, sa NEP 2025, intact po siya. Sa House Gab 2025, intact rin po siya. Inilaan at nirestore ng House ang PhilHealth funds. Pero pagdating po doon sa BICAM, zero na wipe out po. Yan Escudero, PhilHealth zero subsidy is because of their own failure. Dinipensa pa ni Chis Escudero, December 19, 2024. Pagkatapos manunuro sila, ituturo yung ating Pangulo, ituturo si Martin. Malinaw ang ebidensya po, pati sa mga reports ng mainstream media, malinaw. Yan inquirer yan credible source of information. Hindi yan nakaka. Facts. Yan ang totoong facts, mga kababayan. So, ang sinabi po ng Supreme Court ngayon ay eksaktong tugma sa version po ng House. Hindi po House yung nagbawas, kundi yung BICAM na pinamumunuan ni Chis at saka ni Saldi. Kasi po, kung House yung may sala, ang tanong na ngayon, bakit intact po sa NEP? Bakit intact sa House Gab? Pero biglang zero pagkatapos na dumaan sa BICAM. Di ba malinaw? Na ang gumunting mga kababayan yung BICAM. So malinaw po na BICAM cut ng the usual salarin po yung dalawa na namumuno, si Chis at saka si Saldi. So base po sa mga dokumentos, hindi lang po yung PhilHealth yung tinira, pakyawang bawas pa sa iba pang mga social services. Ayan mismo ang ebidensya, report ng Rappler. Rappler. Yan BICAM members defend massive budget cuts for DepEd, PhilHealth amid criticisms. Dinefend pa nila Tinamaan din po yung iba pang agencies. Yan DSWD 95.9 billion. Sa DOH 25.7 billion. Sa DOLE 18 billion. Sa DOTR 16.6 billion. Ano kayo ngayon? Yan yung mga ginunting by the billions, mga kababayan. So mga ahensya na dapat nagbibigay ng ng ayuda, ng trabaho, pagkain, serbisyo medikal. Pinaliit nila yung pondo. Di ba po? Kaya nagalit yung ating Pangulong Bongbong. Tapos manunuro sila, isisisi nila sa ating Pangulong Bongbong at kay Martin Romualdez yung problemang ginawa nila. Nasaan ang hostisya mga kababayan? Kaya makinig kayo sa totoong kwento. Ngayon pakiusap natin po sa mga Marcos supporters. Itong mga totoong kwento na sinishare natin, ito yung i-viral po ninyo. Yun naman lang ang pwede niyong itulong po sa amin na mga social media influencers. Ano naman na i-share ninyo? Ang mga vlogs, mga videos na ginagawa namin para makatulong po sa paglilinaw sa mga balita po na pilit na ginugulo, kino-confuse po ng mga DDS influencers para siraan yung ating Pangulo. Tinatarget nila si Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez po yung shield, the loyal, the knight in shining armor ng ating Pangulo. Kasi pag nasira nila si Martin Romualdez, ang sunod nilang target, in fact, ganito yung kanilang ginagawa ngayon. Tinatarget nila si Sandro Marcos para yung mga shield
ng ating Pangulo sa Congress ay mawasak po para sa kanilang planong impeachment laban sa ating Pangulo. So ang gusto nilang i-impeach si President Bongbong, hindi na si Sara. Nakita ninyo yung strategy nila. Dapat malinaw po yun sa inyo mga Marcos loyalist. Kaya yan ang ating pakiusap para mabasag natin yung kanilang mga agendang masasama. Plano nilang destabilization at pagtanggal sa ating Pangulong Bongbong para iupo si Sara Duterte. So ang ugat ng lahat ng ito mga kababayan, yung 142 billion insertions, remember, ng Senado na pinamumunuan noon ni Chis Escudero bilang Senate President. So lumalabas po, hindi aksidente yung pagbabawas po. Kailangan kasi nila ng fiscal space para paglagyan po ng kanilang 142 billion pesos na insertion. At alam niyo kung saan napunta yung 140 billion insertions? Sa Bulacan, sa baluarte ni Senator Joel Villanueva. Ilan po napunta doon? Yan. Sa Bulacan, 12.08 billion pesos. Sa Sorsogon, baluarte ni Chis, 9.13 billion pesos. Sa Davao, baluarte ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa, 7.21 billion. That is on records, mga kababayan. Ganon nila kinana yung budget. Sa nila, isinuksok. Comes now the anomalies po, mga kababayan, the anomalies sa mga flood control na kinagalit ng ating Pangulong Bongbong. So maintindihan natin yung galit ng ating Pangulo. Ngayon, gusto nilang magmalinis, tinuturo nila ibang tao para guluhin mga kababayan yung kwento. Hindi sila uobra. Kasi po, that is, on records. Makikita naman po ninyo sa records kung saan napunta sa mga dokumento. Huwag nating kalimutan, grabe po yung epekto ng pagtanggal ng pondo dito sa mga ahensyas na to na nagbibigay ng serbisyo, totoong serbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Yung PhilHealth saka yung DepEd. Dahil po sa iisang dahilan, insertions na ginawa po ni na Chis at saka ni Saldi. Bilyones po na mga insertions para po sa kanilang mga kaalyado sa politika. You see, yung total BICAM insertions, 142 billion. Sana punta po, ulitin natin para ma-remind yung ating mga mamamayan Filipino. Saan ba napunta yung insertions na 142 billion ng BICAM? 12 billion sa Bulacan, lugar ni Joel Villanueva. 9 billion plus sa Sorsogon, lugar mismo ni Chis. 7.2 billion sa Davao, lugar ni Bato at sa Kanibongo. Yan ang malinaw po. Yan o. Sabi nga ng FM station, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Ginawa nilang bisyo yung pag-insert, mga insertions. Tapos magtuturo sila ng ibang tao. Yan ang masama eh. Yung kasalanan nila, ipapahid nila sa iba para magmukha silang malinis. Hindi naman po maaari ang ganon. Sila yung gumawa ng kasalanan, dapat sila po yung accountable. Sila yung managot. Hindi yung isisisi nila sa ibang tao. Isisisi nila sa Pangulo, isisisi nila sa kay dating Speaker Martin Romualdez. That is unfair. So yan ang gawain ng mga utak ng ng insertion sa BICAM. Kapag nahuhuli, mag-iingay, magpape-preskon para lituhin yung publiko. Di ba? Huwag kami mga budol. Tapos babalik rin ninyo ang budol yung ating Pangulo pagkatapos si Martin Romualdez. Malinaw po ang kwento base sa mga dokumento. Tama po mga kababayan. Pakishare ninyo po itong ating video para po maitama natin yung mali at mabasag natin yung mga black propaganda po nila para sa kanilang pagpipilato. Hugas kamay. Di ba pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.